Sagutin po natin itong mga sinabi ni Harry Roque, mga kababayan. Mabilis lang po ito. Kailangan po nating sagutin or bigyan ng reaksyon yung mga sinabi niya para po magkaroon kayo ng insight or ibang idea para malaman niyo po, matansya nyo or masukat nyo kung alin po ba yung totoo. Dahil kung hindi po natin na susupalpalin ang mga gantong naratibo, baka po yung naratibo po nila yung mamayagpag. Ito na po. Hindi na kinakailangan ng crystal ball para malamin natin nakatiting na naman ang ating pangangalakal, ang ating pamumuhunan, at ang pagdating ng turista dito sa ating bayan dahil na naman sa hidwaan. So yun, no, narinig po natin. Isa pa, ulitin po natin, atin pong intindihin yung sinasabi niya. At pag-usapan po natin kung totoo ba yun or tama ba. Hindi na kinakailangan ng crystal ball para malamin natin nakatiting na naman ang ating pangangalakal, ang ating pamumuhunan, at ang pagdating ng turista dito sa ating bayan dahil na naman sa hidwaan. So sa pagkakaintindi ko po sa sinabi niya, sa opinion ko, tila nagagamit na naman po yung issue sa West Philippine Sea, yung hidwaan sa pagitan ng China at Pilipinas, yun po yung pagkakaintindi ko, para hindi po umusad ang ating ekonomiya at ang ating tourism, no? Yung investment, pamumuhunan, kalakalan, at yung ating tourism. Yun po yung naintindihan ko sa sinabi niya. Pero iba po kasi yung sinasabi ng balita. So para i-oppose po yung mga sinabi ni Harry Roque, ipapakita ko po sa inyo ang dalawang balitang ito. So pagdating sa tourism, sabi dito, DOT reports net trade surplus of $2.45 billion. Pwede niyo pong basahin yung balitang yan, pero para po sa akin, good news yan pagdating sa aspeto ng turismo sa bansa natin. Sa pagkakaintindi ko po, mas malaki po yung halaga ng perang ginastos ng mga turista natin o yung mga foreigners na bumisita sa bansa natin, mas malaki yung ginastos nila dito sa bansa natin kaysa sa mga Pilipinong pumunta sa ibang bansa at gumastos doon. So in other words, beneficial yon para sa Pilipinas sa larangan ng turismo. So kung mas malaki po yung paggastos sa mga foreign visitors natin, ibig sabihin maganda po yon para sa mga negosyo sa bansa natin. Kasi magkakaroon sila ng income. At pag malaking income ng mga negosyo dahil sa turismo, dahil sa mga foreign visitors, magiging malaking koleksyon ng tax ng ating gobyerno. Magkakaroon po tayo ng malaking budget para matugunan ang pangangailangan ng bansa natin. So doon pa lang, mukhang hindi po totoo yung sinabi ni Harry Roque patungkol po sa ating turismo. Pwede nyo naman pong basahin yan. Para po sa akin, mas papanawalaan ko ang Department of Tourism kesa kay Harry Roque. Ito pa po yung isang bagay na gusto kong ipakita sa inyo para i-oppose yung sinabi ni Harry Roque. Sabi po dito sa balita, Thailand's economy stumbles as Philippines, Vietnam, Indonesia race ahead. Ayan, yung VIP, Vietnam, Indonesia, Philippines, nag-uunahan daw, no? Habang yung ekonomiya ng Thailand ay nag-stumble. At ang balitang ito ay galing sa Al Jazeera. Ayan po, no? So, I think this is a foreign news entity. Ayan. So, sabi dyan, ulitin ko, Thailand's economy stumbles as Philippines, Vietnam, Indonesia race ahead. So, mukhang umu-okay po, no, or umuusad at nakikipag-unahan daw ang ating ekonomiya sa Indonesia at sa Vietnam, habang yung Thailand ay mukhang napapag-iwanan. So, yan po ay magandang balita rin patungkol sa ating ekonomiya, no? So, sa mga katuwid, doon sa sinasabi ni Harry Roque na negatibo patungkol sa pamumuhunan or yung pakikipagkalakalan dahil daw sa di umano'y hidwaan, no? Mukhang sablay yun at hindi na naman totoo. Kasi ito, Al Jazeera, no? I think foreign news entity ang nagbalita na mukhang nakikipag-unahan po ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga neighboring country natin sa ASEAN. No? So, yung dalawang balitang ipinakita ko sa inyo ay short and simple proof, no, na mukhang sablay po si Harry Roque dun sa sinabi niya. Ito po yung naging problema nung panahon ni Pinoy Wala masyadong mga vloggers na nag-amplify ng kanyang mga accomplishments. Tapos, bukod doon, wala nang nag-amplify ng mga accomplishments niya, may mga vloggers pa na puro negative lang ang ipinapakita sa publiko patungkol sa administrasyon ni Pinoy. Kaya ngayon, panahon ni PBBM, kung walang susupla or kokontra sa mga naratibo gaya ng kay Harry Roque, walang vloggers na magpapakita ng kagaya ng pinapakita ko sa inyo, no? Baka mapagaya po, no, yung administrasyon ni PBBM na puro negatibo na lamang ang na-absorb ng mga tao patungkol sa kanyang pamamahala, no? At hindi tama 'yon, no? Huwag po tayong pumayag na manalo. At huwag tayong pumayag na mamayagpag yung mga nagpapalaganap ng mga negatibong balita patungkol sa admin ni PBBM para lamang maiupo nila ang gusto nilang iupo na alam niyo na, baka pro-China na naman, no? So, wag na po nating payagan na mamayagpag yung mga pro-China. Baka bumalik na naman po yung mga pogos, yung Farmally, yung pastillas scam, no? Lahat yan, nabalitaan natin. Kaya nga po ako, kahit kakamping ako, tinutulungan ko na si PBBM at yung ibang vloggers na sumusuporta sa Pangulong Marcos Jr. na kahit papano i-debunk, suplahin, no, kontrahin ang mga puro na lamang reklamo, no?
Hindi nila nakikita na yung mga tao nagsasama-sama na at hindi nila nakikita na yung mga tao sumusuporta na. Pero eto pa rin sila, no? Kaya nandito po kami at nandyan kayo. Sana magsama-sama tayong sumuporta. Pagdating ng eleksyon, kung gusto niyo maghiwa-hiwalay na naman tayo, walang problema. Pero pagtapos ng eleksyon, total naman pare-pareho yung adhikain natin sa bansa natin, magtulungan na tayo at magsama-sama na tulungan ng gobyerno, tulungan ng kapwa natin Pilipino. Hindi yung kung ano-anong sasabihin, no? Para lamang pintahan ng negatibong imahe ang gobyerno. Gagamitin pa yung issue or hidwaan daw sa West Philippine Sea, no? Pero in reality, okay naman yung nangyayari, umuusad naman tayo. Kahit pa yung polisiya ng Pangulong Marcos Jr. sa West Philippine Sea ay hindi pro-China, patuloy pa rin namang umuusad ang ating ekonomiya, ganun din sa ating turismo, no? Kaya nga kung ako tatanungin niyo mga kababayan, kung meron po kayong pera na sobra-sobra, hindi ko sinasabing magwaldas kayo ha. Kung may pera kayo na sobra-sobra, gumastos kayo, gumala kayo sa Pilipinas, no? Makakatulong po kayo sa pagpapalago ng ekonomiya natin at turismo natin. Kapag lumago ang ekonomiya natin, i-share ko na to sa isa kong video. Pag lumago ang ekonomiya natin, magkakaroon po tayo ng income ang bansa natin, magkakaroon ng malaking tax collection, masusuportahan po natin ng malaking budget ang ating Armed Forces of the Philippines. Para hindi na po tayo binubuli, para hindi na po tayo hinaharas, at para maprotektahan po natin ang ating mga teritoryo sa ating mga karagatan. Yun lamang po mga kababayan, no? Maraming salamat sa inyong panonood kung nakarating ka sa portion na ito ng video. Sana po i-like nyo ang video natin at makapag-comment kayo. Malaking tulong po yan sa ating video para mas marami pong makakita. Patuloy po tayong lalaban sa mga maling naratibo at sa mga taong gusto na sila ang nasa kapangyarihan kahit pa in expense of our country, no? Respeto na lang sana, no? Para sa ikabubuti ng bansa natin. Irespeto yung mga namumuno. Kung gusto nyo i-call out, fine. Pero yung magpapakalat ng mga maling naratibo para pagmukaing negatibo ang gobyerno, or yung mambabastos, kagaya ng ginagawa ng ibang vlogger na lahat na lamang ng salita sa aklat ay sinabi para lang bastusin ang mga nasa pamahalaan, mali po yun, no? Kaya ako talaga, sobra yung admiration ko kay Atty. Leni Robredo. Dahil kahit siya natalo ni PBBM, kahit sila yung rival, tahimik siya na nakikipagtulungan sa gobyerno, wala man silang direct na ugnayan, patuloy siya sa kanilang angat buhay NGO na tumutulong sa mga kababayan natin. Marami pong salamat mga kababayan, magsama-sama po tayo, huwag na po nating hayaang magtagumpay ang mga may pansariling interes na kapangyarihan lamang ang gusto sa bansa natin. At yung, alam niyo na, pro-China. Marami pong salamat sa panonood.